Eksklusibo, China, nakakuha umano ng impormasyon sa panibagong plano ng Pilipinas para sa Sabina Shoal at nananawagan sa internasyonal na komunidad at mga karatig na bansa na makipagtulungan sa China upang tutulan umano ang iligal na provokasyon ng Pilipinas. Anong plano nga ba ito at bakit tila nagpapasaklolo na ang mga Tsino? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng pakilike itong video. Ang panibagong ulat nito lamang August 14, 2024 mula sa nangungunang pahayagan ng China sa Global Times ay nakatanggap umano ang China ng impormasyon sa plano ng Manila na maglalagay umano ito ng bagong sasakyang pandagat bilang semi-permanent presence nito sa Sabina Shoal at nagpapahiwatig na sinira umano ng Pilipinas ang pangako nito. Ayon sa ulat, ang pangalawang barko ng Pilipinas ay naka-schedule na umanong pumasok sa tubig na katabi ng Philippine Reef at magtatangka umanong makibahagi sa MRRV 9701 sa isang joint anchoring ayon umano sa kanilang source. Pero teka lang kung ito talaga ang plano ng Pilipinas ay dapat siguro na mag-ingat pa ng husto ang Philippine Coast Guard dahil tila ay may espiya ang China sa departamentong ito, kaya't nalalaman nila agad ang plano ng Philippine Coast Guard at ating mga sundalo. At ang mas nakakagulat pa sa balitang ito ay tinawag ng China na karumal-dumal umano at isang seryosong paglabag sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na nagsasaad na ang mga partido sa South China Sea ay nangangako na magpapakita ng pagpigil sa kanilang mga aksyon upang maiwasan ang paglala ng mga hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kabilang sa mga pangakong ito ay ang pag-iwas sa pag-uukupa ng mga isla, reef, shoal, cay at iba pang mga lugar na kasalukuyang walang naninirahan at pag-uusapan ng mga hindi pagkakaintindihan sa mabuting pamamaraan. Heto at malinaw naman pala para sa China ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, isang diplomatikong kasunduan na nilagdaan noong 2002 ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ng China. Gayunpaman ay ang China ang numero unong violators ng kasunduang ito dahil hindi nila nasunod ang mismong ipinahayag nila sa balitang ito, gaya ng pag-iwas sa pag-uukupa ng mga isla, reef, shoal, cay at iba pa na ngayon ay ginawa ng mga military bases ng China. Subalit ngayon na nakatanggap sila ng impormasyon sa planong pagpapalakas ng Pilipinas sa Sabina Shoal ay bigla nilang naalala ang kasunduang ito. Ibang klase talaga ang mga Tsino. Bukod pa riyan ay nananawagan pa umano ang mga eksperto sa internasyonal na komunidad at mga kalapit na bansa na sumama sa China sa pagtulak umano laban sa mga iligal na provokasyon ng Pilipinas sa South China Sea at nang hikayat na ibalik ang kapayapaan sa Sabina Shoal upang maiwasan umano ang pinsala sa marupok at bihirang marine environment nito. Talagang napakatindi Biruin mo yon, matapos ang mga pangwawater cannon, pangle-laser, paggamit ng piko at bolo, pagpapakawala ng flares sa ating mga eroplano, at paggawa ng iligal at napakaraming military bases sa ating teritoryo. Sila pa ngayon ang nananawagan sa internasyonal na komunidad laban sa mga Pilipino. At sa kabila ng mga kahangalang pinagagawa ng mga Tsekwang ito, ay nakakakuha pa rin sila ng suporta mula sa ibang mga Pilipino. At kung mapapansin natin, ang pahayag na ito ng China ay may tuturing na narrative inversion o narrative reversal strategy dahil sinusubukan nilang baliktarin o i-twist ang katotohanan at pinalalabas nilang sila ang biktima, kaya't nananawagan pa sila ng tulong mula sa iba. Pero dahil nga lantarang naipakita na ng Pilipinas sa panahong ito ang napakaraming agresyon na ginagawa ng komunistang partido, ay malabong umubra pa sa Pilipinas ang estratehiya nilang ito. Iyan ay isang malinaw na katunayan na bagamat tila ay natatalo ng China ang Pilipinas sa larangan ng kawalang hiyaan, ay nananalo naman ang Pilipinas pagdating sa utakan. Kaya't kahit lait-laitin ng ilang Pilipino ang ating mga Coast Guard at sundalo, ay patuloy pa rin sila sa pagpapakita sa publiko kung papaano nilalapastangan ng China ang ating mga barko at eroplano
dahil malinaw sa kanilang kaalaman na maglalagay ito sa posisyon ng China sa negatibong pananaw ng mas maraming bansa sa mundo. Habang magagamit naman ang Pilipinas ang simpatya ng mas maraming bansa sa mundo, hindi lamang sa pagkundina at proteksyon ng mga ito laban sa China, kundi pati na rin sa mga oportunidad na dala nito sa ating ekonomiya nang sa ganon ay magpatuloy ang modernisasyon ng sandatahan ng bansang ito upang dumating ang panahon na bukod sa utakan ay magagawa pa nating makipagsabayan sa agresyon ng mga Tsino. Ganyan kahalaga ang paggamit ng utak sa labanang ito at bagamat may mga pagkakataong masasabi nating nagkulang talaga sa aksyon ng ating mga sundalo, sa ilang mga pagkakataon gaya nito ay malaking bagay pa rin naman na patuloy nilang ipinaglalaban ang ating dangal at teritoryo at unti-unti na nating nakikita ang bunga ng mga estratehiyang ito na nagbibigay ng kalituhan sa mga Tsino. Kaya't sa kabila ng kanilang pagpapakita ng agresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng puwersa, ngayon naman ay tila pinalalabas na nilang sila ang inaapi ng iba na tila ay nagpapaawa at nananawagan ng tulong sa iba. Ang dalawang estratehiyang ito ay kumukontra sa bawat isa kung saan noong una ay pinapakita nilang malakas sila, subalit kasunod nito ay nagpapaawa naman sila at humihingi ng tulong sa iba. Kaya't mga lang talaga ang maniniwala sa China at iyan ang isang bagay na kailanman ay hindi kakayaning maunawaan ng mga maka-China. Kaya't ang mga nagsasabing walang magawa ang Pilipinas laban sa China ay sadyang walang karunungan kaya't mababaw ang kaalaman nila. Gaya ng pagpupumilit ng iba sa pagbawi ng mga isla, gayong nakaposisyon na rito ang China bago pa mahalal ang bagong pangulo kaya't hindi ganoon kadaling mababawi ang mga islang ito. At hindi nila nakikita na kung maka-China pa rin ang pangulo sa panahong ito ay baka tuluyan ng walang sundalo o Coast Guard ang makalapit sa ating mga teritoryo. Kaya't imbis na magpadala sa kamangmangan ay gawing solido ang bawat kaalaman upang madagdagan ang ating karunungan. Laging tandaan na iba't ibang klase ang kaalaman at baliwala ito kung wala kang karunungan dahil ang kaalaman ay mga impormasyon lamang na maaaring maglihis ng mga katotohanan. Pero kung palalakasin mo ang iyong karunungan, ay solidong kaalaman lang ang dapat mong pagbabasihan.